Magandang gabi po, Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga karating na mga bansa. Ako po si Brother Edgardo Salundagit. Sumainyo ang biyaya pagpapala mula sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo po ngayon ay live na live po sa programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Ngayon po lahat po ng mga takapakinig ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Ito po ay isang joint program ng Jesus Christ Flock International God's Ministry at gayon din ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines na nasa ilalim ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat upang ang layunin ng Diyos ay magkaroon ng katuparan na sinasaad na mabuting balita na siyang kinasihan ng Espiritu Santo. Na ang layunin na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon si minagaling pinasya rin sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na sa sangkalangitan at ang mga bagay sa ibaba ng lupa ayon sa sinasabi ng Efeso Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10. At ngayon nga na ang katuparan na sinasaad na mabuting balita na nakalagay sa Roma 11 verse 5, gayon din sa panahong ito, kasalukuyan may isang nalalabing pagkahirang ng biyaya at ang biyayang ito'y inilatag ng Diyos sa lahat ng mga tao, kaya't anuman ang iyong nasasakupang relihiyon, sekta o dominasyon, ay narito ang katuparan ng panahon. Kaya't halina, makisama, makinig, tumutok lang sa programa Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Kristo, iniligaw lahat ng tao, sila ang maghahari at iibigin ng Ngayon po, mayroon po tayong mga kasama at tatalakay po tungkol po sa mga kalagayan ng mga youth ayon po sa Turat Aral at kasama po natin si Brother Harold. Yan. Isang magandang gabi sa inyong lahat at lalatigit sa ating Panginoon, gayon din sa aking mga magulang na nasa Lucena City. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At si Brother Christian. Amen. Magandang gabi po sa lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao. At binabati ko po ang aking mga magulang, ang aking lola at lolo dyan sa Parañaque City. Ayun, Brother Harold, Brother Christian, ano ba ang ating po maiko-contribute natin sa lahat ng mga kabataan na nakikinig sa ngayon sa ating programa Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat? Amen. Ayun nga po, dahil po, brother, sa panahon po natin ngayon, marami pong kabataan na hindi na po ginagalang ang kanilang mga magulang. Amen po. Kaya po, ang katanungan ko po, bakit ba natin kailangang igalang ating ama at ang ating ina? Isang magandang katanungan niyang kapatid. Para sa aking pagkaunawa, kaya dapat nating igalang ang ating mga magulang ay upang yumaong tayong mabuti at mamuhay na malaon sa lupa na nakalagay sa Efeso 6 verse 2 at 3. Amen. Napakagandang talata yan sa Biblia, mga kapatid. At kaya po, napakagandang salita yan na galing sa ating Panginoon na upang yumaon daw tayo mabuti at tayo daw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen. At gayon din, ito'y ninanais ng Panginoon na lahat tayo ay makasunod sa kanyang mga utos dahil sa paggalang sa magulang, diyan nagsisimula upang mabuting lingkod ni Kristo. Amen. Yun nga po, napakalinaw po ng sinabi ng ating kapatid na upang maging mabuti daw tayo lingkod ni Kristo. Kaya po mga kapatid, ang payo po namin sa inyo mga kapatid, igalang lang po natin ang ating mga magulang. Amen. Dahil dyan daw po nagpapasimula ang pagiging mabuting lingkod kay Kristo. Amen po. Kaya po yun lamang po. Yun po ang aming tinapik ngayong gabing ito, kaya po nagpapasalamat po kami. Maraming salamat, Brother Christians at Brother Harold. Malaki po talaga ang naitutulong ng inyong mga aral na ibinagkalob sa atin. Ngayon po, bali kung sa lahat ng mga kabataan na nais pong sila ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, ay ito po ang ating pong announcement po para po sa maalaman nyo kung saan po ang kung saan ang mga churches natin po sa lugar ng Metro Manila, at ito po ay babanggitin ng ating pong kapatid Brother Ronnie. Amen. Maraming salamat, Brother Edgar. At ito po yung mga churches na kung saan ay pwede natin puntahan. Mga giliw naming tagapakinig ng programa Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Narito po ang mga churches at kung saan matatagpuan. Unahin po natin ang Jesus Christ Flock International God's Ministry. Ang mother church po nila ay sa President Specialist Building, Aurora, Cubao, na pinangungunahan po ni Brother Arnold Ritual.
Sa Bagong Silang po, Phase 1, Package 4, Block 64, Lot 19, Bagong Silang, Caloocan City. Pinangungunahan po ni Brother Daniel Acuña. Sa Marinduque naman po, sa Barangay Hinanggayon, Mugpog, Marinduque, pinangungunahan ni Brother Grimes Hernandez. Sa Mapalad po, Barangay Mapalad, Aurora Province, Quezon, pinangungunahan po ni Brother J. Camba. Sa Bacolod Congregation po, sa Murcia po ay si Brother Alex Biton. Sa Manapla, si Brother J. Pausal. Sa Talisay, si Brother Jubil Naranha. Sa Kawayan po ay si Brother Arnold po Kalupay. Ito pa yung mga sumusunod. Sa Taguig, si Brother Grimes Hernandez pa rin. Sa Novaliches po, Rainbow Homes, Novaliches, si Brother Jason Alapide. At ganoon din po sa Jesus Christ Fellowship, Church of God in the Philippines. Sa Parañaque Local Church po, natatagpuan po sa Daang Batang, Moonwalk, Parañaque. Na pinangungunahan po ni Brother Danny Arbes. Sa Las Piñas, St. Joseph Pulang Lupa ay pinangungunahan ni Brother Valderamos, Ronnie. At ganoon din po sa Quezon City, sa Barangay Ramon Magsaysay, ay pinangungunahan po ni Brother Rick Camba. Sa Valenzuela po, sa Barangay Polo, Valenzuela City, si Brother Jonathan Medrano. Sa Malabon Local Church po ay sa Barangay Potrero, Malabon, si Brother Nitoy Kumilang. Sa Cavite po, sa Barangay Tres Cruces, Tansa Cavite, si Brother Ryan de la Cruz. Ganoon din po sa Mindoro, sa Kalsapa Oriental, Mindoro, si Brother Hiner. Sa Sultan Kudarat po, sa Barangay Lambayog, Sultan Kudarat ay si Brother Almer Arquero. At ganoon din po sa Montalban, Rizal, si Brother Olive Bianson. Maraming salamat po sa ating kapatid, Brother Ronnie, sa yan, no? Nako, napakaganda po ng ating mga gawain dyan. Kung talagang gusto nyong magkaroon ng kasagutan ang inyong mga buhay, ay hanapin nyo lamang po ang meron pong tinatawag na samahan ng huling biyaya ng dahil sa mga tapat. At ngayon po ay dadako po tayo, mga kapatid, sa mga prayer requests at pangunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Rick Camba. Purihin ang banal na Diyos at isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalo na po itong may mga request po ngayon ng mga panalangin. Tulad po ni Brother Leogardo Dominguez na kung saan po ay na-stroke siya at humihiling po ng patuloy na kagalingan. Siya po ay buhat sa Cavite. At gayon din naman po ang isa nating kapatid, si Sister Prece Mendoza, na kung saan po ay sa Novaliches, na under po rin siya ng tinatawag na chemo para po magpatuloy din ang kagalingan niya. At si Ren Mendoza ng Valenzuela, na kung saan po ay dumaranas din po siya ng bone cancer, ay patuloy rin pong humihiling na ipanalangin para sa kagalingan. Si Lisel de la Cruz, na kung saan po ay mayroong masila na sa kanyang pagdalang tao ay maging maayos po hanggang sa makapagsilang siya. At gayon din naman si Brother Alfredo Calao ng Sultan Kudarat sa North Cotabato, na kung saan ay ginugulo ng masamang espiritu. Yun po yung mga humihiling ng panalangin natin sa gabing ito. Okay, maraming salamat po, Brother Rick Camba at kasama Sister Rina Urines and family sa kanilang prayer request ang pagpapala, at gayon din Sister Flavia Labita and family, gabay nawa ang ating kapatid Brother Nelson. Ayun, purihin ng Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating testimony. Ayan, so ang testimony po natin, kung kayo po ay may mga testimony at para maluwalhati ang ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ay inyong lamang ibigay at ipagkaloob sa lahat ng ating mga kasama rito upang marinig naman ng kalahatan na nakikinig ng mabuting biyaya sa ating Panginoon ay upang maluwalhati naman ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ngayon ay ating kapatid, Sister Jen Alihan, para po sa testimony. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong higit sa ating Panginoon. Ngayong gabi atin pong sama-samang pakinggan ang testimony patotoo na nagbibigay kalakasan ng kabutihan ng Panginoon ng isa sa ating mga kapatid. Narito po ang kanyang patotoo. Purihin ang banal na Diyos sa ngalan ng Kordero ng Diyos at banal na Espiritu. Ang patotoong ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Kung paanong nakilala ko ng lubusan ng Panginoong Hesukristo sa aking buhay at manghawakan ang mga aral na siyang salita ng Diyos. Simula sa aking pagkabata, kinagistan ko na sa aking mga magulang ang sarado at dikandadong pananampalataya.
Kaya hanggang sa edad na 24 years old ay magkaroon ng sariling pamilya, ganun pa rin ang aking pagkaunawa sa kinamulatan kong pananampalataya. Dumating ang mga problema at krisis sa aking pamilya, kaya ginawa ko ang aking pagiging deboto ko at ginawa ko ang mga bagay na dati kong ginagawa. Ang paglapit sa mga bagay na inaakala ko na sa pamamagitan nito ay tutugunin ng Diyos sa mga kalutasan ng problema ko. Ngunit hindi iyon ang nakatulong sa kalutasan ng aking mga hinaing. Isang araw sa aking trabaho, 12 noon, ay may naganyaya sa akin na Bible sharing. Tinanggihan ko iyon na makaapat na beses na pag-iimbita. Hanggang hindi ko inaasahan sa aking sarili, kusang loob akong umattend at unang napahinggan ang sinasaad ng 1939. Ang sabi dito, saliksiki na kasulatan na siyang mga patotoo kay Hesukristo. At ang 1:15:7, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko, humiling kayo at kayo'y bibigyan. Iyon ang naging simula upang panghawakan ko ang aral at sundin nito. Sa tagal na 15 araw, nakita ko ang malaking pagbabago sa buhay ko. At pamilya ang problema, krisis ay nabigyan ng kalutasan. Simula noon, 1991, hanggang ngayon, naglilingkod na ako at pinanghahawakan ng salita ng Diyos at ipinamumuhay, kaya buong pamilya ko ay nakasama ko sa tamang paglilingkod sa Diyos. Sa kasalukuyan, kami ay nasa Ministeryo ng Cordero sa Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Sa Diyos ang papuri at karangalan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Shalom. Maraming salamat po. Yan po ang testimony po. Yan po ay galing sa Montalban kay Brother Carding. Maraming salamat, Brother Carding. Pagpalain ka ng Panginoon. Naway patuloy kang bigyan ng kalakasan, patnubayang kalawan ng Diyos sa buhay mo, at anuman ang iyong dalangin ay iyong matanggap mula sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Trivia time, mga kapatid! Handa na po ba ang lahat ng ating mga kapatid na nakikinig? Ayan, handa lang po mga kapatid. At pakinggan ang ating trivia time. Ang trivyang ito ay may isang katanungan tungkol sa kaalamang pang-espiritual na nagbubuhat sa Ebanghelyo ng Kalangitan. At ang sino man unang tumawag at makasagot sa tamang tanong ay siyang tatanggap ng biyaya mula sa programang Ang Muling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Okay, ready po kayo mga kapatid sa telephone. Number 1 ay 631-26 at 46. At gayon din sa telephone number 2, 631-2647. Ito po ang tanong. Ano ang pangalan ng Holy Spirit sa wikang Grek? Tawag lang po sa telephone number 1, 631-2646 at telephone number 2, 631-2647. Ang tanong, ano ang pangalan ng Holy Spirit o Espiritu Santo sa wikang Grek? Si Kristo ang tinanggap. Jesus Christ Fellowship. Mga kapatid, open line po tayo mga kapatid sa oras na ito habang tayo po ay tumatalakay tungkol po sa aral ng Espiritu Santo at pangungunahan po tayo ng ating kapatid, ang ating kapatid, Brother Oli Bianson, sariwang-sariwa, galing abroad, from Canada. Purihin ng Diyos. Isang magandang gabi sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa mga oras na ito. At siguro ay bago po ako magbahagi ng ilang talata sa banal na kasulatan, ay nais ko po kayong imbitahin ang ministeryo po ng Jesus Christ Fellowship and Church of God in the Philippines. Dito po sa local church sa Montalban ay kami po ay magdaraos na isang anibersaryo, aming pong 5th anniversary na gaganapin po sa April 27.
alas 3 po ng hapon, 3 o'clock hanggang alas 6 po. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran natin, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nais po namin kayong imbitahin ang Jesus Christ Flock, ang Jesus Christ Fellowship, ang Church of God in the Philippines, ang mga iba kongregasyon sa inaabot ng tinig na ito, ay malugod po namin kayong iniimbita at inanyayahan. Ngayon ay nais po natin ibahagi ang ilang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos at ang kanyang mga gawa. Ito po ay nangangahulugang magpapagtatagumpayan ng isang mananampalataya ang mga gawa ng laman. At ito po ay matatagpuan natin sa Galatia chapter 5 verse 19 hanggang 21. At ito'y tulong sa atin ng Espiritu ng Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang utos na sampalatayanan sa Jesus at mag-ibigan sa isa't isa. At ito naman po ay makikita rin natin, matutunghayan natin ito sa aklat po ng unang 1, chapter 3, verse 23 hanggang 24. Ngunit huwag po nating pigatiin ang Espiritu ng Diyos kung tayo'y mananangin palagi sa Kanya upang palakasin sa lahat ng bagay. Ang Espiritu ng Diyos at ang ating Espiritu'y nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos sapagkat magagawa nating patayin ang mga gawa ng laman. At ito po ay matatagpuan natin at matutunghayan natin sa aklat na Roma, Kabanata 8 hanggang 16 at sa unang 1, chapter 5, verse 4. At ito ang tagumpay ng mga anak ng Diyos kung kaya hindi na sila patuluyang nakakasala at nadadaig nila ang sanlibutan. Ang pakikipisa naman po ng Espiritu Santo sa pagpupulong sa katawan ni Jesus ay siyang ating katulong sa lahat ng kahinaan. Salamat sa Diyos Ama sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus ang nagligtas sa ating katawan sa mga kasalanan. Matatagpuan po natin ito sa aklat ng Roma, Kabanata 7, 24 at 25. Okay, maraming salamat sa ating kapatid, Brother Olive Yanson, tungkol po sa aral ng tulong ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga mananampalataya. At ngayon po ay may tumawag na po, mga kapatid, may tumawag na po para manalo ng biyaya mula sa programa ng Huling Biyaya. Okay, tawagan natin ating kapatid. Sige po, si Brother Eddie Cruz. Papa. Yan, magandang gabi po, Brother Eddie. Gandang gabi din. Yan, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Ano po ba ang ano ang sagot niyo po sa tanong namin? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo sa wikang Greek? Parakletos ba? Okay, Parakletos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, purihin ng Diyos na buhay. Okay. Ayon, ang price niyo po ay NIV, Bible, New Testament. Ayan po. Yan po ay matatagpuan at makukuha diyan sa lugar po ng Paranaque, puri ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa pakikinig ng ang programang Ang Huling Biyaya ng Dahil sa Mga Tapat. Puri ng Diyos. Hallelujah. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong pagtatalakay tungkol po sa ating pong tatalakay ngayon at kasama ang ating mga kapatid. Ayon. So, tayo po ay bago tayo dumating sa talakayan, mga kapatid, ay dadako muna tayo sa mga kung walang sponsor, wala tayong talakayan dito. Kaya napakalaga, mga kapatid, ang mga sponsor. Okay? So, pangungunan po tayo ng ating kapatid, Brother Grims, sa sponsor. Salamat, Brother Edgar. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At nais ko sanang samantalahin ng pagkakataong ito at pasalamatan ng mga major sponsors natin, no? Dahil kung di sa mga ito, hindi matutuloy itong programang ito. Amen. So, ang mga kapatid natin sa ibang bansa, sa Korea, Taiwan, at ganoon din sa mga kapatid sa Jesus Christ Fellowship, CGP, at ganoon din sa JCF,
IGM, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko mababanggit ang mga pangalan nyo dahil talagang napakaraming sumusuporta sa programa ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos at tuloy-tuloy lamang po na maglingkod, tuloy-tuloy lamang na magbigay para sa programang ito at ganun din sa mga nagnanais na magbigay ng kanilang tulong, donasyon para sa programang ito ay kami po ay bukas ang palad para tanggapin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat po at purihin ng Panginoon. Salamat. Maraming salamat po sa ating kapatid, Brother Greenstow, sa mga sponsor. Nako, alam nyo pa, ang Diyos ay hindi liko. Hindi niya makakalimutan ang inyong ginawa sa kanyang banal na pangalan. Hanggang sa ngayon ay naglilingkod pa rin kayo. Kaya ang pagbibigay ay isang mabuting halimbawang paglilingkod. At diyan tayo nag-iipon ng kayamanan sa kalangitan. Okay, tayo ngayon ay darako na po sa ating talakayan. Inip na ang ating mga kapatid ngayon. Amen. Naku, napakaganda po ang ating tatalakayin. Kaya kung kayo ay mga Bible believer, mga kapatid, ihanda nyo ang inyong mga notebook. Ayan, kasama ang Bible, kasama ang ballpen at lapis. Makinig lamang kayo upang sa ganon ay maging karagdagan sa inyong mga puso ang unawa at karunong kalaman mula sa Ebanghelyo. At tayo tatalakay ngayon, Learn to Judge Prophecy. Nako, napakaganda ito. Purihin ng Panginoon at binigyan tayo ng mga wisdom and knowledge dyan at ito'y ibinubuhos ng Espiritu Santo sa lahat ng ating mga kasama rito. Ayan, ay tayo ngayon ay papangunahan po ng ating kapatid. Amen. Purihin ng Yan, Panginoon. ang ating kapatid, Brother Edwin. At ngayon nga pong buwan ng Abril, ang tema po natin ngayon ay tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo, hindi lamang sa mananampalataya, kundi sa iglesia ng Diyos, na kung saan ay ano ba ang importance ng relationship ng Holy Spirit sa mga kapatiran at sa iglesia. Amen. Kaya ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa Learn to Judge Prophecy. Ayun, napakaganda. Kaya sabi ko nga po mga kapatid, handaan nyo lang inyong pakikinig, ang inyong tenga at ang sandalan, lapis at ballpen kasama ang ating mga notebook at Bible. Ayan po. Amen. Purihin ng Panginoon. Para pangunahan po tayo ngayon, sa paksa po natin ngayon, iisa-isahin po natin tatalakayin ito. Una, tatalakayin natin ang tungkol sa gift of the Holy Spirit. Pangungunahan tayo ni Brother Jules. Brother Jules? Amen. Magandang gabi po. Salamat po, Reverend Edwin. At muli po sa lahat ng mga nakikinginig ngayon ng programa ng Huling Biyaya. Muli po magandang gabi sa inyong lahat at patuloy lamang po kayong makinig. So, doon po tayo sa gift of the Holy Spirit. So, ang gift of the Holy Spirit or gift of the Spirit of God na sinasabi ng Biblia, meron po itong tatlong category. The first, or yung tinatawag natin ministry gift or ministerial gift, na kung saan ito'y nakalagay sa Ephesus chapter 4, verse 11, na sabi nga doon, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. In verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So yung kumbaga sa word na ministry, it means katungkulan. Katulad nga sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 24, sabi niya doon, hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, kundi maganap ko lamang yung katungkulan or yung ministeryong tinanggap ko. Ano yung ministeryong ito? Yung ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. So, ministry yung tinanggap niya na gift from God is yung salitang pagiging evangelist. So, yun po yung tinatawag nating gift or ministry gift. So, yung katungkulan. The second is yung motivation gift or yung salitang from the word motivation. Merong gift ang Panginoon ng motivation na kung saan hindi kailangan na sangkapan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo or mapuspos ang isang tao dahil sapagkat meron tinutukoy ang Biblia na sabi ng Acts chapter 1 verse 8 na once na matatanggap natin yung kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Ngunit yung motivation gift, ito po yung for example nga natin yan, bibigyan natin example yung gift of giving na sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 12, meron ding gift of giving. Na hindi mo kailangan mapuspos ka ng Holy Spirit para taglayin yung kaloob na pagbibigay. Kundi once na na-motivate ka ng Panginoon, ng kahalagahan, ng paglilingkod,
ay maari mo itong taglayin. Ngunit doon tayo mag-focus sa may pangatlo, yung pinakalas, yung tinutukoy po natin ng manifestation gift, o ito yung tinatawag na charismatic gift. Na ito yung tinaglay ng mga Kristiyano o yung mga mananampalataya nung nasangkapan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Katulad nga na sabi ng Panginoon sa unang mga lingkod ng mga apostol, hintayin nyo yung pangako ng Ama. Manatili lamang kayo, huwag kayong umalis dyan, hintayin nyo yung pangako ng Ama sapagkat sasangkapan kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At ang mga gift na yan ay nakasulat sa may 1 Corinthians chapter 12 in verse 7 to 10, na sabi niyan, datapot sa bawat isa ay binibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa umagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman. Ayon din sa Espiritu, sa iba ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba ang kaloob ng pagpapagaling sa isang Espiritu, at sa iba ang paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, or nandun yung salita nating hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, at sa iba'y iba't ibang wika, at sa iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. So kung pag pinag-usapan natin is yung salitang panghula, ito po'y gift ng tinatawag nating manifestation gift or charismatic gift na tataglayin ng isang tao once na nasangkapan siya or napuspos siya ng Espiritu Santo. Bigyan nga natin ng example yung nangyari kay Haring Saul. Dahil sa aklat ng Samuel, chapter 10, verse 6, ganito po ang mababasa natin doon. At ang Espiritu ng Panginoon, which is ang Holy Spirit, ay makapangyarihang sa iyo at manghuhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. So nung si Haring Saul, nung siya'y na-anoint ng langis ni propeta Samuel, nung siya'y tinaglay niya or napuspos siya ng Espiritu Santo, doon siya nag-start manghula. So, doon po tayo. Yung po, Pastor, yung ating... Amen. Praise God. Ngayon, ano bang, siguro, bigyan natin din yung relevancy nito doon sa ating paksa na Learn to Judge Prophecy. Kasi una, pag pinag-usapan natin yung tinatawag na ministry gift, isa sa mga ministerial gift na binigay ng Panginoon, yung gift of prophets, na sinasabi nga ng Bible, di ba? Merong evangelist, merong prophet. Pag sinabi nating prophet, nagbibigay ito ng prophecy. At pag sinabi nating prophecy, ito po yung spelling nito ay P-R-O-P-H-E-C-Y, na kung saan ang kahulugan ay divine utterance from God through a prophet. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, pag pinag-usapan naman natin yung manifestation gift na binabagit mo kanina, Brad, meron yung gift of prophecy. Ang pinag-uusapan naman nating prophecy dito, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang following verse, na kung saan ang spelling naman nito ay P-R-O-P-H-E-S-Y, hindi C-Y, kundi S-Y, na kung ating bibigyan kahulugan, ito po ay isang ecstatic utterance of the Spirit through the minds and lips of a man and a woman. Ngayon, mahalaga, pag-usapan natin ngayon, kung ang prophecy ba ay laging perpekto. Is prophecy is always perfect? Pangunahan tayo ni kapatid na Grems para paliwanag natin ito. Salamat, Brother Edwin. At ang gandang tanong, is prophecy always perfect? So, basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 hanggang 10. Sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. So, ibig sabihin, yung the word teaches us that prophecy is imperfect state, and it's in part. So, kung babasahin din natin sa 1 Thessalonians 5:20 and 21, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. So, ang mga mensaheng ipinapaabot ng propeta sa Biblia, hindi lamang sa pangunahing mangyayari sa hinaharap, kundi ganoon din sa nakaraan at kasalukuyan. Sila ay nagbibigay ng interpretasyon mula sa pananaw ng Diyos tungkol sa nakaraang pangyayari, kasalukuyang pangyayari, at ganoon din sa hinaharap na may possibility na mangyari. So, kung papansinin natin, Brother Edwin, sinabi nating hinaharap na may posibilidad na mangyayari.
imbis na hinaharap na mangyayari. Sapagkat kapag ang propeta sa Biblia ay nagsalita sa hinaharap, hindi ito usually sa kung anong talagang maaaring mangyari, kundi sa kung ano ang maaaring mangyari. Depende na din kung paano mag-react ang mga tao at kumilos tungkol sa sinalita ng propeta. So whether they listen to the prophetic message and live their lives accordingly, or ignore the words of the prophets and suffer the consequences. So, halimbawa, nung suguin ng Diyos si Propeta Jonas sa city ng Ninive, ito ang kapitan ng Assyria. Isa sa matandang kalaban ng Israel ito eh. Ang initial message ni Jonas ay katunayang mangyayari. Sabi, 40 days more and Nineveh shall be overthrown. So, basahin natin sa Jonas 3:1-4. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa gayon bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na 3 araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala, at siya sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. So kaibahan sa inaasahan ni Jonas, ang Ninive ay tumalima sa preaching niya at naniwala sa Diyos. So kung babasahin natin sa 5:9, at ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal. At nagbalot siya ng kanyang magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at tinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, baka hanikawan man ng anumang bagay, huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang at ang tao at gayon din ng hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. At ang sabi sa 9, sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at hiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila nagsisiwalay sa kanilang masasamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. So, at ang resulta, nagbago ang kasipan ng Diyos at hindi sila giniba o sinalot ng Diyos. Ito yung nabasa natin kanina sa Jonas 3:10. Ito ay hindi nagustuhan ni Jonas sapagkat ang inaasahan niya, yung total destruction talaga na mangyayari ng buong syudad na kanilang great enemy. Kaya kung mababasa natin sa Jonas 4:11, mas interesado ang Diyos sa awa at pagpapatawad kaysa kaparusahan at dilubyo o total destruction. So, Brother Edwin, ano ba ang matututunan natin dito sa storying ito? So, ang mga propeta ay nagsasalita sa future. So, yung pinipredict nila, hindi maaaring hindi magbago. So, pwedeng magbago yun, depende na yun doon sa mga reaction ng tao na hinatira ng mensahe. So sila ay warning people kung tawagin. So ganun lang, Brother Edwin, no? Kung, ayan. Yun lang ang paliwanag. Ayun. Para maintindihan nila lubos yan, kasi may pagkakaiba yung prophecy na CY at yung prophecy na SY. Yung sinasabi nating divine utterance of God through prophets, yan ay hindi pwedeng hindi maging perfect. Kasi pag ang isang prophet nagsalita ng imperfection, ang tawag sa kanya ng Bible, bula ang propeta. Hindi siya pwedeng magkamali. Ibig sabihin, kapag ang propeta ay nagsalita, ang kanyang sinasabi ay totoo. Pero doon sa binanggit ni Brother James kanina na merong tinatawag na prophecy na sinabi gugunawin niya ang Ninive, pagkatapos hindi ginunaw, di sasabihin natin parang hindi na tinupad yung prophecy. Hindi po, sapagkat ang propesya ay merong iba-ibang tinatawag na uri. Meron tayong tinatawag na conditional prophecy at meron tinatawag na unconditional prophecy. Na kung saan, pag unconditional, ibig sabihin, katulad dun sa Ninive, gugunawin ko yan kung hindi kayo magsisisi. Yan ay tinatawag na
conditional prophecy. Kung magsisi ka, hindi ko gugunawin. Kung hindi ka magsisi, gugunawin ko. Meron naman tinatawag na unconditional na walang sinasabing kondisyon. Na basta ito, mangyayari at mangyayari ito dahil walang kondisyon. Unconditional prophecy ito. Pero kung liliwanagin natin ang propesiya, hindi ito pwede maging imperfect state dahil ang propesiya ay divine utterance from God. Nasa perfect state to. While yung sinasabi naman nating prophecy na SY, no, ito yung tinatawag ng Bible na nasa imperfect state. Na sinasabi nga yung binasa natin kanina na we could prophesy in part, di ba? Kaya nga, dapat nating maintindihan na itong tinatawag na prophecy, kung tatawagin natin sa SY, ito po ay nasa imperfect state. Ayan. At ngayon po, dadako naman tayo sa 7 realms of prophecy na pangunahan tayo ni Brother Jonathan. Praise God. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat po ng tagapakinig ng Huling Biyaya na dahil sa mga tapat. Binabati ko po muna ng isang magandang gabi yung ating mga kapatid dyan sa lokal po ng Polo, Palasan, Valenzuela. Binabati ko rin po yung aking father and mother dyan, si Sister Alice at si Brother Gaudencio Medrano. Brother Edwin, napakaganda po ng ating talakayan ngayon tungkol po sa Learn to Judge Prophecy. Bakit nga ba natin kinakailangang matutunan ito pong paksa natin ngayong gabi? Kasi po alam nyo, marami pong nagiging confusion, marami pong nagiging kalituhan, no, sa mga mananampalatayang Kristiyano pagdating po sa tinatawag nating propesiya o tinatawag nating prophecy. Kaya napakaganda po ng ating pagtatalakay ngayon. Ngayon, when we talk about what are 7 realms of prophecy o papaano nating maiingat ang katotohanan tungkol po sa propesiyang ito at hindi po ito mag-create ng confusion o kalituhan sa mga mananampalatayang Kristiyano, nais ko pong balikan natin yung atin pong mga naging talakayan, no? Dito po sa John chapter 14 verse 26. Ang sabi po dito, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Gusto ko pong maunawaan natin ngayon, mga kapatid, ito pong sinasabi ng John chapter 4 verse 26, na ang trabaho po o yung tungkulin, yung magiging gawain po ng banal na Espiritu Santo na susuguin po ng Ama sa pamamagitan po ni Jesucristo, ang sabi po dito, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So, ito pong ating ginagawang pag-aaral na ito, mga magulang at kapatid, ito po'y paraan ng pagtuturo sa atin. Ito po'y paraan ng pagpapaalaala sa atin ng banal na Espiritu kung ano po yung mga bagay na dapat nating maunawaan tungkol po sa kanyang mga kaloob at tungkol po sa kanyang mga gawain. Bakit po? Sapagkat ang prophecy po, isa po ito sa mga kaloob ng banal na Espiritu Santo. At upang maunawaan po natin ito, kailangan taglay po natin yung Holy Spirit, yung tinatawag na pagtuturo niya at pagpapaalaala niya para maunawaan natin ang lahat po ng bagay na ito. Bakit po, mga kapatid? Kung bubuklatin po natin ang sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 3, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Sa sulat po ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng kanilang loob at ikaaliw. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad ng nagsasalita sa ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yung sinasabi po dito ng verse 4, ang iglesia ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit po ipinagkaloob yung kaloob po nito, sapagkat nais po ng Panginoon na ang kanya pong iglesia ay umunlad, no? Hindi po para mag-create ng confusion o hindi po para mag-create ng kalituhan. Ngayon, when we talk about 7 realms of prophecy, mga kapatid, may 3 bagay po tayong nais paksain dito. Una, yung tinatawag nating edification. Pangalawa, yung exhortation. At yung pangatlo po, yung comfort. Sapagkat kung babalikan natin yung pagbasa dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 3, ang sabi nga po dito, sa kabilang dako, yaon namang nagsasalita, yun namang nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay nagsasalita sa mga tao. Una, sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya. So ito po yung edification.
sa ikalalakas ng kanilang loob o yung tinatawag po nating exhortation at sa ikaaaliw o yung tinatawag nating comfort. So ito pong prophecy mga kapatid, no, para maging maingat po tayo sa pagjo-judge po ng prophecy, kinakailangan makitaan po natin ng tatlong kategoryang ito. Yung tinatawag na edification, ito po ba ay nakapagpapatibay? No? Ito po ba ay nakakapag-exhort o ito po ba ay bibigay po ng kalakasan, no, sa mga tao o kung sa anumang bayan po yan na pinatutungkulan po ng isang propesya o pagpapahayag po ng salita ng Diyos. At yung pangatlo, yung tinatawag po nating comfort o pagbibigay ng kaaliwan. Because remember, kanina po yung tumawag po si Brother Eddie Cruz ng Parañaque, no? Ang sagot po niya, isa po sa mga pangalan po ng Holy Spirit ay Paracletus, no? Sa ibang translation po, ang tawag po diyan ay Comforter, no, patnubay, ayan po. Kaya importante po na maunawaan natin ito mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, yung tinatawag nating edification, exhortation, comfort, o yung tinatawag na ito po ba ay nakapagpapatibay, ito po ba ay nakapagpapalakas, o at ito po ba ay nakapagbibigay po ng aliw. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 31, bilang kadagdagang teksto din po sa ating pinapaksa. Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. So, makikita po ninyo, inulit na naman po dito mga kapatid na bukod po sa tayo ay ibig ng Diyos na matuto, ay nais po ng Panginoon na tayo po ay lumakas po yung ating mga loob. Kasi alam po ninyo, ang lingkod po ng Panginoon, marami tayong dinadaan ng mga bagay sa buhay natin, no? Lalo na po pagka tayo po ay talagang mga tapat na lingkod ng Panginoon, dumadaan po tayo sa maraming pagsubok. Kaya importante po na meron po tayong nagpapalakas po ng loob sa atin. At ito nga pong prophecy o pagpapahayag po ng salita ng Panginoon, isa po ito sa mga paraan ng Diyos kung paano po tayo bibigyan ng kalakasan sa buhay po natin. So yung self-claim pala, Brother Jonathan, kailangan ito ay nakapag-edify, Amen, nakakapag-exhort, at nakakapagbigay ng comfort. Opo. Kaya lang, intindi nila, nagbibigay ba ng condemnation ang Diyos? Well, hindi naman. Dahil sabi ng Bible, sa Romans chapter 8 verse 1, therefore, now there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. Amen. Walang kahatulan yung na kay Kristo Jesus. Pero dapat nating intindihan, nagre-rebuke ang Spirit ng Panginoon dun sa mga hindi lumalakad ayon sa Espiritu. Para saan? Para sa kanilang pagsisisi at para sila ay manumbalik sa ating Panginoong Kristo. Kaya, kung tutusin, pag tayo ay binibigyan ng ganitong pagpapahayag, para tayo ay mapagtibay, mapalakas, maaliw. At maaliw. Amen. Diba? Pero pag hindi tayo lumalakad ayon sa Espiritu, makakatiim talaga tayo ng rebuke sa Panginoon. Amen. I-rebuke tayo ngayon. At ngayon, para talakayin pa ng gusto itong prophecy, ano ba ang source ng prophecy? Napauna naman tayo ni Brother Rick. Brother Rick, pakipaliwanag mo nga sa amin ito. Okay, maraming salamat Brother Edwin. At napakaganda talaga nitong ating pagtalakay dahil dito ay atin namang alamin yung pinanggagalingan ng tinatawag na prophecy, yung CY, sinasabi nga. Saan ba ito nanggagaling? At dito po ay meron tayong pag-aaralan na kung saan ay sa maiksing pag-aaral. Una po, nais kong basahin ito sinasabi ng Ezekiel sa chapter 13 na ganito po ang kapahayagan sa verse 2. Sabi po dito, sa mababaw na salin ay tao magpahayag ka laban sa mga propeta ng Israel, pagkat ipinahayag nila sa mga tao ay sarili nilang isipan at hindi mula sa akin. Sabihin mo sa kanilang makinig sa salita ni Yahweh. Sa verse 3, ito ang sinasabi ni Yahweh, kaawa-awa ang kalagayan ng sasapitin ng mga propetang nagpapahayag ng sariling isipan at hindi yaong mula sa akin. So, ito pong tinatawag na sinabi rito sa Ezekiel ay nagre-represent po ito sa tinatawag na ang pinanggagalingan ng tinatawag na prophecy na ito ay yung tinatawag nating human spirit. Amen. Na kung saan ay yung sarili natin, na kung saan ay nagpapahayag tayo na kung saan ay yung mangyayari pero sa sarili nating kaisipan.
At kung yun ang ating gagawin, ay maliwanag dito na sabi nga ni Yahweh, kawaawa ang kalagayat at sasapitin ng mga propeta na nagpapahayag sa sariling isipan at hindi yaong mula sa akin. Kaya yun po yung delikado dyan na kapag tayo po yung nagpahayag na galing lang sa sarili natin, tinatawag na human spirit, ay hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos at hindi po yun yung tamang panggagalingan ng propesiya. Pero pinanggagalingan po yan, kaya lang ay galing po sa tao o sa human spirit. Ngayon, meron po rin pong sinasabi rito sa aklat naman ng Second Chronicle. Meron po kasi ditong kapahayagan na ang sabi naman po dito sa verse 19, umpisan ko po ng verse 19, sa chapter 18. Ganito po naman ang sinasabi dito. Nagtanong si Yahweh, sino ang mag-uudyo kay Akab na sumalakay upang siya'y malupig sa Ramot Galaad? Isa't isa'y kanyang sinabi, kaya't isang espiritu ang tumayo sa harapan ni Yahweh at sinabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Liliwanagin ko, yung salita pong espiritu rito ay espiritu na isa small letter na tumutukoy po ito sa espiritu ng isang tao. At sinabi rin po rito, paano mo iyan gagawin? Tanong ni Yahweh, hahayo ako at uudyukan kong magsinungaling ang lahat niyang mga propeta. Tugon niya. Ang sabi niya, gawin mo iyan at magtatagumpag ka. Sabi ni Yahweh, itutulot ng Diyos na magsinungaling sa iyo ang mga propeta mo sapagkat itinakdakan niya sa kapahamakan. So, ibig sabihin, sino ba yung pinanggagalingan ng tinatawag na propesiyang ito? Yung tinatawag na mapandayang espiritu or yung lying spirit. Kumbaga, ay pinapahayag nila na magsinungaling doon sa kanyang tinatawag na sinasabi. Ngayon, mayroon pa rin po na mga sinasabi dito sa aklat naman ng sa aklat po ng Juan. Yan. Kasi po yung tinatawag na Holy Spirit ay yan po naman yung nagbibigay ng mensahe sa atin na kung saan ay ito yung tinatawag na nanggagaling sa Ama. Dahil ang sabi nga po ng John chapter 15 verse 26, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa atin, sa akin. Yun sinasabi po ni Kristo. Kaya maliwanag na yung tinatawag na Holy Spirit ay galing sa Ama. Kaya ito po yung tunay na espiritu na magpapahayag upang atin pong maganap yung gusto ng Diyos na ipinapahayag po para sa atin. Kaya ang Holy Spirit, yan po yung pakanasain natin na magpahayag sa atin upang sa pinanggagalingan ng Holy Spirit ito'y buhat sa itaas o sa Ama, na yan po yung kailangan nating tanggapin. Hindi yung tinatawag na from the human spirit or lying spirit. Yan po yung Brother Edwin. Salamat, Brother Rick. So, yung pala yung sources ng prophecy. Pwede palang human spirit, pwede palang lying spirit, at meron talagang tinatawag na Holy Spirit. Kaya dapat nating maintindihan na baka ikaw ay nagsasalita ka lang sa ganang iyong mga sarili, o baka naman ikaw ay nauudyok ka lang ng espiritong tinatawag nating mapanlinlang. Amen. Kaya dapat ay maging maingat tayo sapagkat itong tinatawag na prophecy ay kailangan may kaakibat itong mga kaloob. Katulad nung tinatawag nating gift of discerning of the spirit, para ma-discern natin kung anong espiritu ba ang siyang pumupuspos o gumagamit sa kanya. So, kailangan din natin yung gift of discerning para ma-discern natin kung anong klaseng espiritu yung nagsasalta sa kanya. Gayun din ang kaloob ng tinatawag nating gift of word of knowledge, na kung saan ito ay yung sinasabi ng Bible sa 1 Samuel chapter 10 verse 1 to 10 na nagbibigay ng guidance sa operation ng tinatawag na word of wisdom. Kaya kailangan po ang isang gift ng Holy Spirit ay may kaakibat na ibang mga kaloob para ito ay patunayan, para ito ay magkaroon ng tinatawag na katotohanan. Amen. Sapagkat kapag walang ganun, ay pwede tayong madaya.
Baka sabihin ko sa'yo, may hula ako sa'yo, Pastor Jonathan, pero ako pala'y nagsasalita lamang sa ganang aking Human spirit. sa aking sarili lang, o baka ginagamit lang ako nung tinatawag na lying spirit. Pero ang pinakamahalaga rito, ano ba dapat ang maging reaksyon natin sa prophecy na nire-reveal sa atin? Alam nyo, sabi ng Bible sa Book of Revelation, sabi ng isang kalatas doon sa Book of Revelation sa pahayag, kahit ang anghel sa langit bumaba dito sa lupa at magsalita sa inyo ng mga bagay na hindi sinasabi ng salita ng Panginoon, mabuti pang inyong itakwil o matakwil ninyo. So we have the right to reject it kung ito ay walang biblical basis. Amen. Pero, kahit meron tayong karapatan na i-reject ito, wala tayong karapatang magsalita ng anumang laban dito. Sapagkat sinasabi nga ng Tesalonica, huwag mong hawakin ang bawat hula. We don't have the right to say anything about it. Sapagkat kapag nagsalita tayo ng mga bagay tungkol sa ganito, maaari tayong makapamusong sa banal na espiritu. Amen. Kaya kailangan dapat maging maingat tayo. So kinakailangan ang bawat pahayag, ang bawat propesiya na sinasabi ng Bible sa atin o sinasabi ng Holy Spirit sa atin ay sinususugan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil hindi pwedeng magkahiwalay ito sapagkat ang Ebanghelyo ay nabuo sa pamamagitan ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya napakaganda itong pinag-uusapan natin. Kailan natin dapat i-reject? Katulad ngayon, sabi ng Bible, mga kapatid, na ang propeta hanggang kay Juan Bautista na lamang. Hindi na ito nagtutuloy pa. Hindi na ito nag-e-exist pa ngayon sa ating panahon ngayon. Kundi ang nag-e-exist sa ating panahon ngayon ay yung prophecy na SY na kaloob ng Espiritu Santo na kung saan ginagamit ang isip, ginagamit ang bibig ng mga raming mananampalataya upang magpahayag ng mga bagay na pinasasabi ng Diyos. Di ba? Yung mga bagay na pinasasabi ng Diyos. At itong mga pinasasabi ng Diyos, katulad ng katuparan ng hula ng Panginoon na binigay ang Holy Spirit upang magsalita at magpaalala ng lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, nakita natin ngayon sa ating paksa ngayong gabing ito, paano tayo dapat matuto i-judge ang ating prophecy. Pag ito ay prophecy na letter CY, hindi ito pwede magkamali. Dahil pag nagkamali ito, bulaan ka agad. Ang tawag sa iyo, false prophet agad. Pero pag sinabing prophecy na SY, hindi ito perfect state. Pwede itong magkamali. Pwede itong hindi maging tinatawag na perfect. Pero, kaya nga ito sinususugan ng Biblia para magkaroon ng tinatawag na correlation sa isa't isa. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi natin pwedeng maliin. Lahat ng sinasabi nito ay tama. Amen. Di ba, Brother Edgar? Mag-share ka nga ng konti dyan para sa ating mga So, yung ibig sabihin, Brother Edwin, yung talagang pag hindi natupad yung pinoprepisi niya, yun po ang tinatawag natin bulaan. No? Ayan. So, ang Lucas 16, sabi nga 16:16, no? Hanggang kay Juan lang. Pero si Juan po, direct po yan sa Diyos Ama. Pero mayroon pong propeta na sasakupan sa Espiritu. Ito naman, ang Holy Spirit naman na nangungusap dito, kaya naging propeta rin sila Silas, no? Pero hindi sila propetang katulad na direct sa Diyos Ama. Mismo ang Holy Spirit ang nangungusap sa kanila. Ang taong ito ay nakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo ng prophecy, no? So, sa makatid, hindi mismo sila direct sa Diyos Ama, kundi ang Holy Spirit ang nangungusap sa kanila at nagbibigay po ng mga bagay na magsisidating. Amen. Praise God. Purihin na pa. At dyan siguro natin binibigyan ng buod ng pag-aaral itong ating pinag-aaral ngayon about what to learn to judge prophecy. Okay, so yan po ay mga kapatid. So yan ang pinag-aralan natin ay tungkol po sa gift of the Holy Spirit at napapanahon po yan. Pero hindi katulad nito, Brother Edwin, no? Kaya nga may bulaang kumbaga sa may pirated din na espiritu, no? Pero hindi ang pagiging speaking of tongues ang magiging dahilan para patunayan na may Espiritu Santo ka, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan masigit. Dahil ang higit ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin
bilang tayo mga lingkod ng Panginoon. Yan. So, kasi yung tinatawag na gift lang yung speaking of tongues, pero yung gabay ng Espiritu Santo, yun talaga. Yung nagbibigay siya talaga ng prophecy. Ayan po, ngayon po ay binabatin po natin ang ating mga kapatid na nakikinig po ngayon, si Brother Boy Matalog, at Totoy Morong, Jeffrey Arcela, Felix Weldo. Yan po ang mga taga-kapatid natin sa ibang bansa at Korea, Taiwan, mga kapatid sa JCFCGP, at din dyan si Jedediah Hernandez, si Noli Lander, yan, Sheryl Hernandez, Brother Jerry Ritual, at Brother Arnold Ritual ngayon. Ang ating mga kapatid ay wala, no? Maraming salamat sa inyo pakikinig. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. At ngayon po, darako po tayo sa ating panalangin. Brother Rick, sino ba yung mga may prayer request? Bagatin nga natin isa-isa para mapag-pray natin mamaya pagkatapos na itong programa natin. Okay, ito po yung mga Brother Edwin, ang mga may prayer request. Si Brother Leogardo Dominguez ng Cavite sa Tres Crosses, Sister Prece Mendoza ng Balitses, si Brother Ren Mendoza ng Valenzuela, Sister Lisel de la Cruz sa Tres Crosses, at gayon din si Brother Alfredo Calao ng Sultan Kudarat. Amen. Sige po, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Ngayong gabing ito, pinapaimbulog ko po sa itong mga taong binanggit ng aming kapatid na may mga prayer request. Sa bawat isa sa kanila, maaring sila'y may mga problema, maaring sila'y may mga sakit at karamdaman, maaring may mga nais silang idaing at ilapit sa iyong harapan. Panginoon, tanging ikaw ang nakatatalos ng puso nila. Sinabi mo, Panginoon, na kung sino man ang sumasampalataya ay magkakaroon ng tanda ng kapangyarihan mo mula sa kanila. Kaya ngayong oras na ito, pinakikilos namin ang kapangyarihan mo sa istasyong ito, sa pamamagitan ng mikroponong ito, lahat ng naaabot ng tinig na ito, lahat ng may problema, lahat ng may karamdaman, lahat ng may sakit, lahat ng may mga daing, Panginoon, lahat ng ito, ikiniklaim namin sa pangalan ni Jesus na ito'y katatagpuin mo at lulutasin mo lahat ng kanilang mga kahilingan. At ngayong gabing ito, salamat po sa aming mga talakayan, sa gabay ng Espiritu Santo para maunawaan namin kung paano namin dapat hatulan ang pagmemensahe, ang propesiya, para hindi po kami magkamali. Maraming salamat po. At ngayon din dalangin namin sa darating na holiday, sa darating na mahal na araw, Panginoon, ang bawat tao ay magkaroon ng time para magtika, mag-isip ng kanilang mga ginagawa sa araw-araw ng kanilang buhay upang mailapit nila ang kanilang sarili sa harap ng Diyos. Kaya ako po ay nananalangin sa iyo, katukin mo ang bawat puso ng bawat tao upang sila'y magtika at magsisi sa lahat ng kanilang ginawang kasalanan, upang matanggap nila ang huling biyaya ng Diyos na ibinigay dito sa lupa, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus. Pagpalain mo lahat na nakinig, in Jesus' name, Amen, amen, amen. God bless you all. Hello, JB. Purihin ang Panginoon. Ayan, maraming salamat po, Brother Edwin. At tayo po ay bukas po, anniversary ng Bagong Silang. Suportan niyo po kami, mga lahat ng ating kapatid. Hello. Binabati po namin si Brother Lito Ramos at Sister Gigi, kanyang may bahay, at mga kapatid natin dyan sa Polo, Palasan Local Church, Pastor Eugene, Sister Belinda, Sister Josie, Brother Sergio, mga kapatid natin dyan. Brother Ryan ng Cavite. Pastor Arnold, Sister Myrna, gandang gabi po. Okay, paalam na po sa inyong naway ninyong natamasa ang biyaya mula sa mabuting balita. Pagpalain tayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, naway huwag kalimutan sa inyong isipan at sa puso ang programang napapanahon, ang huling biyaya ng dahil sa mga tapat.